Hello, late upload, Friday, the 10th of November, 2023. Pasensya ho kayo. Masyado ho tayong tinamaan ng trangkaso, kaya hindi ho ako nakapag-upload ng ilang araw. And then, maliban pa po dyan, nagkaroon kasi ako ng emergency sa kapatid ni Nati, yung Shih Tzu ko. Kasi yung kapatid niya nagkaroon ng positive sa parvo. Tapos dinala namin sa ospital, pero after 2 days hindi nakasurvive yung puppy, kaya wala, bumigay yung katawan niya dahil sa parvo. Kaya inilibing pa namin. Alam niyo naman yun, lalong-lalo na sa mga fur parents, naiintindihan niyo yun, di ba? So, ngayon, back to work tayo. Sa mga nagkaroon ng order ng bracelets, Lucky Charms nila, andoon na po sa LBC. Isa-isa po, pinadala ko na sa inyo sa messenger ninyo yung mga resibo. And then, doon po sa mga na hindi ko pa nasagot na tanong, out of higit 1,000 na tanong sa TikTok, nasa 500 na po yung nasagot ko. Sa iba, wait lang po ha, sasagutin ko after that. Maraming salamat. Please do follow, like, and share po. At magkakaroon pa tayo ng maraming sorpresa. Babalik po tayo sa live this coming Tuesday. And then, yun na. Maraming salamat sa pagdarasal ninyo. First card, this is episode 2016, 2017, and 2018. Ayun, yung first card talaga is personal choice natin. And then the second card, we have to choose the wisdom. And the third one, action. O, di ba? Napaka-literal, di ba? Ang buhay kasi, kahit anong larangan, mapapag-ibig, trabaho, pag-aaral, pagbibigay ng pera, pagre-respeto, no? Yung choice mo sa career mo, sa buhay mo, desisyon mo yan. So, wala kang dapat sisisihing ibang tao kung dumating ka man sa punto na may mga maling desisyon kang nagawa sa buhay mo. 'Di ba? Kasi ikaw may gusto nun eh. 'Di ba kaya nga sinasabi ng karamihan na kapag gumawa ka ng desisyon, pag-isipan mo na maraming beses. Kasi baka pagsisisihan mo sa bandang huli, hindi mo naman malalaman hanggat hindi mo dadanasin or dinadaanan, 'di ba? So, minsan kahit gaano mo kaingat na pupiliin yung tamang desisyon, na kalimitan kasi sa atin sa Pinoy, yung iniisip natin is yung kabutihan para sa pangkalahatan, hindi lang kabutihan sa pansarili natin. Kaya minsan, or kalimitan, napapahamak tayo dahil yung yung example doon is yung pag-ibig, no? Yung iba kasi hindi na nakapag-asawa dahil inuna nila yung trabaho para matulungan yung pamilya nila, mapag-aral kapatid nila, masuportahan magulang nila, 'di ba? Yun yung minsan ginagawang biro na umalis ka, dalaga ka, pagbalik mo sa Pilipinas, nagme-menopause ka na dahil sa sobrang pangarap mo na abutin ang magandang buhay para sa pamilya mo. Ngayon, para magkaroon ka ng wisdom. Ito kasi yung katahimikan sa buhay mo na, alam niyo yung pakiramdam na hindi ka naman mayaman, hindi ka naman mahirap, pero wala kang inaagrabyadong tao, wala kang inaapakang tao, nakakautang ka, nakakabayad ka din. No? May delays, pero meron din. Alam niyo, yung kulang ng kasi sa atin is aksyonan ang lahat-lahat ng tinuturo sa atin, di ba? Kasi ito yung buhay sa buhay kasi natin, marami tayong pangarap pero hindi natin ginagawa ng paraan para maabot at makamtan ito. Dahil sa katamaran, dahil sa bisyo, dahil sa bukas na habit, yun yung gagawin ko bukas na. Bahala na. Yung may mga ganon. So, doon tayo nagkakaroon ng problema na minsan napapahamak. Yung mga anak na hindi sumusunod sa magulang, kapag hindi kayo pinayagan ng magulang nyo na lumabas sa gabi,
kapag hindi kayo pinayagan na sumama sa barkada, alam ng magulang nyo na baka magkaroon ng hindi magandang pangyayari sa araw na yan, 'di ba? Minsan matigas lang yung ulo ng mga anak, napapahamak. So, 'di ba, yung iba na aksidente, yung iba nawawala, hindi nalalaman ng magulang kung saan napunta kasi hindi kayo nagpapaalam, hindi kayo nagsasabi ng totoo. Alam nyo, sa mga anak, no? Or sa mga kahit matatanda na, hindi naman masama kung merong mga tao na concern. Kailangan nyo lang isaalang-alang na minsan, hindi sa lahat ng bagay tama ang ginagawa natin. 'Di ba? Kasi wala 'di ba, kung sasabihin man lang din ng magulang mo, wag kang pumunta doon. Baka pagtulungan ka ng barkada mo, baka paglaruan ka ng barkada mo, pagtripan ka, o yung iba nga kahit unintentional, no? Nandoon na didisgrasya. Yung iba nalulunod sa outing, yung iba nawawala, yung ganun. So, i-imagine ninyo gaano kasakit sa isang magulang ang mawalan ng isang anak na tiniis nila lahat ng pagod, lahat ng pagpupuyat sa trabaho, no, sa pag-aalaga sa mga anak para maitaguyod, mapag-aral, mapagtapos, mabigyan ng magandang kinabukasan. Tapos ikaw na anak, sasayangin mo, 'di ba? Hindi naman sa hindi mo sinayang, pero mas mainam na habang kasama mo pa magulang mo, habang kasama mo pa mga anak mo, ibuhos mo na ang panahon dahil hindi mo alam kung hanggang saan lang ang buhay ng isang tao. Maraming katulad namin na pwedeng makita kung hanggang saan lang ang buhay nyo. Pero kahit hindi kayo magpahula, literal, magpasalamat kayo kung buo pa ang pamilya nyo. Kasi yung iba, wala, hindi nila nakilala magulang nila. Yung iba, hindi na nila nakita mga anak nila. Diba? May mga ganong sitwasyon. So, hindi, maliban sa mga wants natin sa buhay, yung needs natin is the time together with our family and loved ones. You cherish it everything na. Kasi kapag lumipas yung panahon at hindi mo na-enjoy, sa pagtanda mo, ang dami-dami mong regrets. Ang dami mong sayang, ang dami mong sana, no? So, alam niyo kung bakit ko naalala yan? Kasi, yung namatay na kapatid ni Nati, si Laila, hindi naman sa lahat ng panahon pwede ko silang laruin dahil sa dami ng ritual, sa dami ng readings, tapos nagkasakit ako, ganun, di ba? Katulad na lang nun, healthy, complete na yung vaccine ng mga puppies, kompleto na. Pero hindi ko pa rin inaasahan na nasa loob lang sila ng bahay, tatamaan pa siya ng ganun. Dinala namin siya sa vet, napunta siya sa ICU sa vet, pero after 48 hours, wala, bumitaw yung tuta. No, that's a 5 or 6 months old na tuta. So, di ba? Personal choice Yung inuna ko yung ritual ko, inuna ko yung mga readings ko. Kasi may panata ako na kailangan kong tuparin. Yun din, ginawa ko din. Pero mag-multitasking po tayo sa buhay para kukunti na lang at maliit lang ang pagsisisihan natin. Sana nagkaroon kayo ng lesson learned dito at puproceed tayo sa special episode natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bye!